Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D Sa video ito pag-uusapan natin kung bakit ang Edo Tensei na Madara Uchiha ay bata na na-reincarnate kumpara nga sa ibang na Edo Tensei. So kaunting review muna tayo sa Edo Tensei kung saan ito ay teknik na ginawa nga ng ikalawang Hokage, which is si Tobirama Senju. Nakapatid naman ni Hashirama Senju ang unang Hokage at rival naman ni Madara Uchiha. Ang teknik na Edo Tensei ay pinagbibigkis nito ang kaluluwa ng taong namatay sa isang living vessel. Ang teknik nga na ito ay na-discover nga ni Orochimaru makalipas nga ang ilang taon at ito ay mas lalo ngang inimprove kumpara nga sa original creator nito na si Tobirama Senju. Ngunit ang kanyang subordinate na si Kabuto Yakushi ay halos maperpekto ang teknik na ito. So, ang tatlong yan ay ang kilalang mga nagsasagawa nga ng Edo Tensei. So, ano nga ba ang pagkakaiba sa paggamit nila ng Edo Tensei? Kahit si Tobirama Senju ang creator ng teknik na ito, ang paggamit niya dito ay meron pa ring kakulangan, which is ang reincarnated soul ay hindi na ganun kalakas di tulad nung ito ay nabubuhay pa lamang. Ibig sabihin, mas malakas pa siya noong nabubuhay siya kumpara ngayon na na-Edo Tensei na siya. At pagdating naman kay Orochimaru, ang kakulangan na ito ay medyo binawasan naman ni Orochimaru, meaning mas in-enhance ng kaunti ni Orochimaru ang paggamit niya ng Edo Tensei kumpara nga sa mismong creator nito. Pagdating naman sa paggamit ni Kabuto Yakushi, halos ang mga kakulangan na ito ay kanya namang pinunan, kung saan ang mga reincarnated soul ay halos ganun nakalakas or minsan mas malakas pa kumpara noong sila ay nabubuhay. At bukod dyan, kaya nga niyang kontrolin ito kahit na marami sa kahit kailan man niya gustuhin. Dahil nga sa mga ginawang improvement ni Kabuto, diniklara niya mismo na ang Edo Tensei ay ang pinakamalakas na jutsu sa buong history. So, nabanggit ko nga na kahit marami ang in-Edo Tensei ni Kabuto ay kaya niya itong kontrolin. So, ang ilan nga sa mga na-Edo Tensei niya ay ang miyembro ng Akatsuki, 7 Swordsmen at ilan sa mga Kage. Ito ay naganap noong 4th Shinobi World War. Ngunit kahit na halos perpekto na ang Edo Tensei na ito ni Kabuto ay nagawa pa rin makawala dito ni Itachi at kalabanin siya upang nga mapatigil ito. So bukod nga sa mga nabanggit ko, nagawa nga rin ma-reincarnate o gamitan ng Edo Tensei ni Kabuto si Madara Uchiha. And now, because of that, may mga nagtatanong kung bakit nga daw noong na Edo Tensei si Madara ay naging bata siya. Not totally bata, baka sabihin nyo yung toddler. I mean, yung parang nasa 30s, 40s at 50s ganon. Samantalang noong namatay siya ay sobrang tanda na niya. Katulad ni Hiruzen Sarutobi, diba? Matanda na siyang namatay. So noong na-reincarnate nga siya ni Orochimaru ay matanda rin siya. So ito nga, bakit si Madara parang kabata naman niya noong na Edo Tensei? Ito nga guys yung sa tingin ko ay ang sagot kung bakit ganon. So sa tingin ko guys, ito yung sagot kung bakit ganon. So bukod nga sa nasabi ko about nga sa Edo Tensei, ang reincarnated ay maaari ding mabago o mapag-eksperimentuhan ang kanilang katawan. Bukod nga dyan, ang mga magagandang bagay or traits sa na-Edo Tensei noong nabubuhay siya ay maaari ring isama dito upang nga maging mas better ang result, katulad nga ng ginawa ni Kabuto kay Madara, kung saan ay halos ibinalik niya si Madara sa time nga ng kanyang kalakasan kahit na namatay si Madara nang matanda na. Bukod nga sa nabanggit ko na nakombine sa Edo Tensei Madara or napanatili sa Edo Tensei Madara, which is ang physical appearance at galing niya sa pagkikipaglaban, napanatili rin nito ang wood release at ang ability nga ng Rinnegan nito. Noong na-reincarnate o noong ginamitan si Madara ng Edo Tensei ni Kabuto, nagawa nga niya itong mas palakasin pa.
Pati nga yung mga ibang teknik na nakamit ni Madara bago siya mamatay nailagay pa rin sa kanya ni Kabuto. Yun nga yung sinabi ko kanina, yung wood release at yung dojutsu niya, which is ang Rinnegan. Which is na kay Madara na ito bago pa man siya mamatay. Yan nga yung mga ilang nagawang enhancement ni Kabuto Yakushi sa Edo Tensei. Pero, paano nga ba nagawa ni Kabuto na pabatain ang physical appearance ni Madara? So ito na nga guys, correct me if I'm wrong. Di ako sure dito pero ang alam ko na-enhance o nagawa ito ni Kabuto dahil nga sa dinaya niya ang DNA ni Madara Uchiha. Upang nga ay maibalik siya sa dating form nito o yung batang form ni Madara. Dahil ang sinusunod ng Edo Tensei o yung binubuhay nito ay depende sa data na nasa DNA nito. So basically, maaring ginawa ito ni Kabuto sa DNA ni Madara. So kung tinatanong nyo naman kung bakit si Hiruzen Sarutobi matanda na Edo Tensei, ito lang ang nakikita kong sagot dyan. Diba si Orochimaru nga ang nag-Edo Tensei sa kanya, maaaring hindi dinaya ni Orochimaru ang DNA niya na ginamit upang nga buhayin si Hiruzen Sarutobi. Kasi diba, in-enhance nga ni Kabuto yung paggamit niya ng teknik na ito. So basically, maaring ang enhancement na ito ay hindi alam or hindi nga natutunan ni Orochimaru. So bukod nga dyan guys, no, isingit ko lang yung maaaring pagkamatay ng unang Hokage. Kasi ayon sa ibang teorya, sinasabi nga nila na namatay nga daw siya sa katandaan. Pero para sa akin, against ako dito. Kasi ang makakapagpatunay dito na namatay siya hindi sa katandaan kundi namatay siyang bata pa siya o hindi ganun katanda, hindi tulad ni Hiruzen Sarutobi. At ito ang Edo Tensei, kung saan noong in-Edo Tensei si Hashirama ni Orochimaru noong 4th Shinobi World War, kapansin-pansin ang batang form ni Hashirama. Kasi kung namatay siyang matanda, dapat yung Edo Tensei niya ay matanda na rin katulad ni Hiruzen Sarutobi. Kasi katulad nga ng sinabi ko kanina, yung enhancement ni Kabuto ay maaaring hindi nagawa or hindi natutunan ni Orochimaru. So dahil dito, maaaring may ibang dahilan sa pagkamatay ni Hashirama Senju. Kung saan ang nakikita ko lang na maaaring naging dahilan sa pagkamatay niya ay maybe assassination or sa pakikipaglaban or maaaring siya ay nagkaroon ng malubhang sakit na maaaring naging sanhi ng kanyang pagkamatay. So let's go back sa ating main topic which is ang Edo Tensei Madara, kung saan naniniwala ako na dahil nga sa mga ginawa ni Kabuto sa kanya, mas malakas ang Edo Tensei Madara kumpara sa Alive Madara. Para sa akin, mas malakas pa rin ang Edo Tensei Madara. Dahil sa ito nga yung ilan sa nakikita kong dahilan guys. Dahil meron nga siyang Rinnegan, EMS at Sharingan. Kung saan 'di ba, nung kabataan niya ay wala pa siyang Rinnegan at nagkaroon lang siya nito noong matanda na siya. Pero sa kasamang palad ay hindi nga niya nagamit ito dahil sa binawian na siya ng buhay. Bukod nga dyan, ang Edo Tensei Madara din ay merong unlimited access sa chakra at immortality at iba pang mga ability ng na-Edo Tensei. So yan nga lang guys ang nakikita kong kasagutan sa inyong mga katanungan. Pero guys, kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo ang nangyari kung bakit nga batang na Edo Tensei si Madara? At isama nyo na rin yung tanong na ano kaya ang maaaring ikinamatay ni Hashirama Senju. So i-comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!